Anyone po, ano ang labor dispute? Yes, sir. Ang labor dispute is merong usapin pagdating sa pagitan ng management at saka ng union. Meron din naman na solo na labor lang na dispute, yung intra-union dispute. Ganon. Para sa akin yun ang one. Yes, sir. Salamat, sir. Yes, sir. Hindi pagkakaunawaan ng manggagawa between. Yeah, sige, sir. Okay. So siguro sa simpleng kahulugan siguro, labor disputes actually ito yung mga di pagkakaintindihan na nagresulta sa interpretasyon ng CBA or nagresulta sa interpretasyon o implementasyon ng company rules and regulation or implementasyon o hindi regarding sa labor laws, labor standard. So, ang labor dispute ay pwedeng itackle siya through sa inyong grievance procedure, grievance machineries. So, plus yung mga available remedy na binibigay ng gobyerno, especially yung Department of Labor. So, ano yung binibigay na option ng Department of Labor para mag-resolve ng problema ng labor dispute, mga kasama? Based sa discussion kanina, ni kasamang Daday, ano po? Ano po yung binibigay na available na paraan para i-resolve yung mga labor dispute? Yes, yes, sir. Dami po siya eh. Pero ang pumapaloob lang, mediation and conciliation or voluntary arbitration. Tapos, nasa loob nun, NCMB, NLRC, yun po. Tama yung sabi ng kasama. Siguro yung yung alternative o yung binibigay na methods na ng gobyerno pag resolve ng disputes is actually yung usapin ng grievance machineries is actually pagitan to ng kumpanya at ng union. So, ito ay negosasyon. Kahit hindi CBA yan, yung actual grievance is negosasyon. Walang involved na third party. Dalawang partido lang. Union at yung employer. So, pag hindi nagkasundo, dito pumapasok yung sinasabing alternatibong paraan para i-resolve ang anumang sigalot. So, after nag-fail ng grievance procedure, pwede pumasok siya sa SENA. Okay? So, sabihin ng SENA is actually batay ito doon sa Department Order 107-10 na kung saan ay ini-introduce yung single entry approach na parang barangay na para madeklag yung mga cases ay dumaan muna sa conciliation mediation. So sabi doon sa Department Order is 30 days mandatory conciliation ang tawag nila. So actually, pero pag yung sa actual, pag nag-avail kayo ng SENA, hindi sa abot ng 30 days. Matagal na yung 1 linggo. So usually, ang practice ng SENA officer is 2 hearing. Pag wala nangyari, ay magpo-provide sila ng certificate to file action sa NLRC. So after nung SENA is yung NLRC na pwede mag-file ng kaso, especially regarding sa mga money claims or illegal dismissal or illegal suspension. Then afterwards is pwede mag-elevate sa commission, then afterwards sa CA hanggang sa Supreme Court. Hanggang forever na yon. So, ang grievance investigation is an interview ito ay actually isang mahalagang proseso ng grievance handling ng Union. Sa atin, ito yung pundasyon eh. Pundasyon to para pagpakahusay natin sa gawaing Union. So, sabihin nga, ang Union is hindi lang simpleng pag-organisa, pagpapalakas, pagpapadami ng
miyembro, konsolidasyon. So, bahagi, part and parcel na ang gawaing legal ng mga union. Bakit? Kasi, nandoon tayo sa arena ng legal na labanan eh. Yung kapitalista o yung employer, ginagamit niya yung arena na yan. At kakampi niya yan. Actually, kakampi niya yung batas. Naniniwala ba kayo doon? Mas may bias yung batas sa negosyante kaysa sa mga manggagawa. So, ito yung dapat na mas magpalalim pa tayo dito, magpahusay tayo dito kung paano natin iikutan, paano natin lalabanan sila sa usaping legal. So, tandaan niyo mga kasama, yung mga negosyante, yung mga employer ay mahusay sila sa larangang ito. So, meron silang mahuhusay na abogado. So, tayo ay nagre-rely tayo doon sa mga kasamahang abogado na may puso sa manggagawa or kung talagang wala, is maghahanap tayo na may bayad na mahal. Di ba? Para mag-provide ng legal service. Pero dapat is tayo ay nagpapaunlad ng ating kakayahan. Naniniwala ba kayo mga kasama doon sa organic intellectual? Mga organic intellectuals. So sabi ng isang theoretician philosopher, ang bawat uri, katulad ng manggagawa, katulad ng mga burgesya o yung mga negosyante, nagpuproduce sila ng organic intellectuals. Itong intellectuals na ito yung nagtumutulong, nagpapakahusay para itaguyod yung interes ng kanyang uri. Bilang mga manggagawa, dapat nagpapakahusay tayo sa legal. Ang legal is actually gawaing intellectual. So, ang intellectual ay hindi to, sabi nga nila, hindi to inborn. So, walang taong pinanganak na mahusay at mag-isip. Ang pagiging intellectual ay napapahusay, napag-aaralan, napapaunlad. Sa pamamagitan ng pag-aaral, paghahasa ng ating kaisipan. Yung pagiging critical thinker. So, ang grievance investigation, mga kasama, ang layo nito is tuklasin ang lahat ng impormasyon tungkol sa reklamo at mga hinaing. So, ang investigasyon, ang grievance investigation is actually is para alamin ano yung katotohanan. Ganon din naman sa ginagawa natin sa grievance. Diba? Hanapin natin kung ano yung katotohanan. Di ba? Hindi lang tayo kakwentuhan yung mga nagrereklamo. So, ang purpose natin is alamin ano yung totoo. Sa klaw ng investigasyon ay yung pangangalap ng mga dokumento na may kaugnayan doon sa ini-establish nating facts. So, bahagi nito yung yung ating pakiki-interview, pagkausap sa mga involved na mga parties. So lastly, dapat ay yung ating paraan ng investigasyon is impartial. Ibig sabihin na impartial, dapat siya ay objective. Walang pinapanigan. So, dapat yung makikirate nating findings is objective. Bakit kailangan objective? Para mas lalo nating malaman kung paano yung magiging action, yung ating point of action regarding do sa kinakaharap nating mga usapin. Ang grievance interview is direktang pag-usap sa empleyado, saksi upang makuha ang kanilang salaysay. Okay, so sabi nga ang interview is bahagi ng investigasyon. So parang kwento yan, parang ang grievance investigation ay isang sine, isang pelikula. So ito yung buong kwento. Ang grievance interview is yung bawat segment ng pelikula na nagbibigay kahulugan ng kabuong istorya ng pelikula. So ganun yung simpleng analogy regarding to sa grievance investigation at grievance interview. Ang grievance interview isang sistematikong proseso ng pagsisiyasat sa mga reklamo, hinanaing,
ng isang unionista o grupo ng mga unionista hinggil sa issue ng trabaho, interpretasyon sa CBA, paglabag sa patakaran ng kumpanya. Ito ay naka-embedded doon sa inyong grievance machineries. So, ang common doon is isa yung procedure. Nagkaroon lang siguro ng ibang definisyon kung ano yung grievance. Ano yung grievance. So, merong mala intellectual, merong simpleng pagsulat lang sa Ingles, pero actually is may kinalaman lang to sa paano i-resolve ang dispute. So, ang interview is the same, okay? Ito yung formal na pakikipag-usap sa pagitan na nagre-reklamo. So, ang grievance procedure, mga kasama, yung ating didiscuss ngayon, hindi lang to applicable sa usapin ng labor dispute. So, ito ay applicable doon sa grievance procedure na tinatakda ng inyong CBL. Di ba? Sa CBL nyo is merong grievance procedure din o grievance machineries. Ang purpose niya is paano i-resolve yung internal dispute ng miyembro sa miyembro, officer sa officer, officer sa miyembro. Di ba? So, pero the same process. Grievance investigation, grievance procedure para alamin ang katotohanan, para takda tayo ng factual case regarding do sa ating inimbestigahan. Siguro ito, talakayin ko lang itong mga steps regarding sa grievance investigation. Kasi after this is, magkakaroon tayo ng konting workshop regarding sa mga yugto-yugto ng grievance investigation. Sa unang hakbang, pagsumite ng grievance. Ang miyembro ng union o empleyado ay maghahain ng formal na reklamo na naglalaman ng detalye, hinanaing, petsa, oras, lugar, at sangkot. The same with kung yan ay reklamo ng empleyado sa empleyado, miyembro sa miyembro, opisyal sa opisyal. The same yung process. Di ba? So, ginagawa niyo, meron ba kayong templates regarding grievance form? Meron kayong grievance form na pinipilapan. So, para saan ang grievance form? Para meron kayong hawak na information, initial information regarding do sa sumbong, regarding do sa reklamo, regarding do sa hinaing. So, dapat yung union is meron siyang form na yan para anytime, kung sino man yung magre-reklamo, reklamo man niya, meron siyang violation man yan doon sa CBA regarding sa sahod, regarding sa overtime, regarding sa non-payment ng anumang mga benepisyo, meron siyang form na kikita. Kung yan ay reklamo sa unionista, reklamo sa pamunuan, meron siyang form. So ano ang purpose ng form? Ito yung pagiging transparent ng union at pagiging accountable do sa ating gagawin. Meron tayong babalikang dokumento. Okay, yung pangalawang hakbang, yung pangtanggap at pagkilala sa grievance. So, pangalawang hakbang is nire-recognize natin yung sumbong, reklamo, hinanaing. Bakit kailangan i-recognize, mga kasama? Kahit ito ay hindi pa natin na di-distinguish as grievable o hindi. Bakit kailangan natin i-acknowledge? Bakit, mga kasama? So, pag-acknowledge, ibig sabihin ay kahit di pa natin nadidistinguish na grievable o hindi, yung pag-acknowledge is yung pagkilala natin doon sa kasapi ng union na ito ay part ng pagrespeto sa kanya. Pangatlo is paunang pagsusuri, initial assessment. Sinusuri ang reklamo upang matukoy kung ito ay saklaw ng grievance procedure, CBA, o namang antas na action na kinabibilangan. So, ito na yung initial assessment. So, after i-acknowledge mo yung sumbong o yung reklamo o yung hinaing, i-distinguish ng komite o ng grievance officer kung ito ay grievable. Meron bang paglabag sa kasunduan? May paglabag ba sa CRR? May paglabag ba sa Constitution and Bylaws ng Union? Pang-apat is yung paghahanda para sa investigasyon. Naghahanda ng plano para sa investigasyon, kabilang ang pagtukoy
na kailangan dokumento, ebidensya, at taong dapat kapanayamin. Okay? So, ginagawa ba natin ito mga kasama bago tayo maglunsad ng investigasyon? Based to sa complaint, sa reklamo, sa hinanaing, gumagawa ba tayo ng plano? Mga kasama? Bago mag-imbestiga. So, ano laman dapat ng plano? Pag tayo nag-imbestiga, ano ang laman ng plano? Mga kasama? Based sa ating karanasan. Yes, sir. Sa amin pag lumapit sa amin, di namin agad na sinasabihan na kung totoo yun o hindi. Kailangan mag-imbestiga muna tayo talaga. Hindi tayo makikinig basta lang dun sa sinabi nung tao na may problema siyang ganyan. Kailangan din natin mag-imbestiga dun sa paligid niya. Pagtanong-tanong din natin kung talagang may nangyaring ganun. Hindi lang dun sa isang tao na nagreklamo sa'yo. Okay, sige sir. So, sabi nung kasama is part of paghahanda is yung paghahanap o pagkuha ng impormasyon aside from sa nagrereklamo o sa nirereklamo. So, ibig sabihin, bakit kailangan nating kumuha pa ng ibang mga facts? Kasi ito yung papatibay o magpapatunay kung yung reklamo ay pwedeng tindigan o pwedeng hindi. O kung paano natin siya harapin. Panglima is yung pagsasagawa ng grievance interview. So ito na mga kasama. Isinasagawa ang formal na interview sa nagrereklamo, respondent, pag-usapin to ng CBL o ng Union, at mga saksi upang mangalap ng testimonya at linawin. So, usually, sa interview, ano yung tinatanong natin mga kasama? Ano tawag ko sa atin tinatanong? Ano, sino, kailan, paano, bakit? Ano tawag sa ganon? So, ang tawag sa kanya is clarificatory questions para makuha natin yung detalye. Okay, pagpito ay yung pagsusuri at pagbuo ng findings. Okay, so after mo mag-investigate, mag-interview, nakulate ka ng mga iba't ibang salaysay nung nagrereklamo, salaysay nung o kwento ng ibang mga tao sa paligid ng issue. So gagawa ka ng isang findings, objective na ulat. So, paano paggawa ng objective na ulat mga kasama? Yes, sir? Detalyado. Ano sabihin ng detalyado, sir? Lagay po na what, when, where, tsaka how. So yun, may laman na what, kung yung issue, kung yung mga facts nung issue. Yung clarificatory question ang sasagot nung isusulat yung findings. So, okay? So, yung pangwalo is yung pagpapasya at pagbibigay ng resolusyon. So, either yung grievance committee o yung grievance officer ang gagawa ng final decision batay sa findings at ipapaalam to sa sangkot na partido, kalakip ng paliwanag at susunod na hakbang. Ginagawa ba natin to? After makapag-create tayo ng report, sinasabi ba natin doon sa nagrereklamo o doon sa humihingi sa may hinanaing na ito yung aming naging pagsusuri doon sa iyong usapin at ito yung pwedeng hantungan nito. Binabanggit pa natin? Sasabihin natin doon sa involved na tao na kasama, ito yung pwedeng mangyari sa iyo. Nasabi, di ba? Either ikaw ay masususpinde o matatanggal. Di ba? Either na pwede tayong manalo o kaya pwede tayong matalo. Okay? So, ang ruling, ano ba ang dapat ng tamang konsepto natin sa legal na laban, mga kasama? Pag tayo nag-file ng kaso sa korte, ano yung ina-assume natin? Paano natin ma-assume na mananalo tayo? Dapat ay kumpleto ng ebidensya, mga circumstantial evidence na dapat ay mas panig sa atin. Di ba? Pero, paano natin, pag doon sa grievance, sasabihin ba natin na sigurado panalo tayo dito? Kasabihin ba natin yon?
Sabihin ba natin, bibigyan ba natin ng ganong hope na, pare, sigurado ito 70%, 80%, panalo tayo. Depende sa kaso. So, ibig sabihin, kahit anong kaso, ano yung pinaka-safe na dapat natin sabihin? Gagawin ang lahat, okay? Best effort. Pero sa usapin legal, sabi nga, sa lahat ng kasong legal, ito ay 50-50 mga kasama. So, hindi pwede sabihin na manalo dito. Kahit sabihin natin yung circumstantial evidence is filing sa atin, hindi sigurado yung kasi may magdi-decide na third party based sa kanya appreciation doon sa ating ebidensya. So, ang pinaka-safe is 50-50 dito. Bakit yon? Para sigurado na hindi siya aasa. Pag nanalo, bonus. Di ba? Pag hindi, expected niya. Di ba? Pero kaya sasabihin natin, lalaban pa ba natin? 50-50 ito. Di ba? So, saan magdi-decide eh? So, malilibre yung mga officer na punta sa NLRC, NLRC para haba ng pila doon. Di ba? So, malilibre na. So, hindi naman assuming na ayaw natin ilaban yung Sapin lang to na gusto natin mabigyan siya ng hindi po. So, na matiyak natin na, o masabi natin sa kasama na, pare kahit sabi natin mahusay yung ating abogado, si Attorney Jen. Di ba? So, actually, mahusay naman talaga yung mamang yun eh. Magdi-decide pa rin is yung mga circumstantial evidence. Okay, number 9. Yung karapatan sa apila. Kung hindi sang-ayon ang 5 partido, actually is pwede siya mag-apila. Kung usapin to ng intra-union, nirereklamo nung isang officer, ng miyembro yung isang officer. So, nag-file sila ng petisyon based sa CBL na pinipetisyon yung isang opisyalis dahil sa ganitong kadahilanan. So, inimbestigahan ng grievance committee, lumabas na positive, nag-decide yung union based sa rekomendasyon ng grievance committee na tanggalin sa pag-opisyal. Okay? So, yung tinanggal sa opisyal, meron siya karapatan mag-ipila. So, based sa inyong CBL, saan siya pwedeng lumapit para iapila yung kanyang general membership? So, bakit general membership? Kasi siya yung pinakamapangyarihan sa isang organisasyon, especially in union. Pag yan ay legal, so pwedeng NLRC, after na NLRC, komisyon, after ng komisyon, CA, after ng CA, Supreme Court, after ng Supreme Court, forever. So, yung pang-10 is yung pagpapatupad at pagsubaybay. So, importante ito mga kasama. So, especially doon sa violation sa company rules and regulation, di ba? So, kung yan ay, kung habitual na late yung inyong kasama sa trabaho, binigyan ng NTE na batay sa inyong company rules and regulation, pag nakatatlo ka sa loob ng 1 linggo, reprimand. Pag naka-6 ka sa loob ng 1 linggo, suspension. Di ba? Etc. So, sabi nga nung kasama kanina, may pagkakataon na napapakiusapan. Di ba? Mabuting usapan. Pero ano yun eh? So, maganda rin yun eh na napapakiusapan sila. Ang negative lang doon is pag humingi sa atin, hindi tayo makakatanggi. Di ba? So, binigyan natin ng isang daliri, pag humingi yan, buong kamay. Di ba? Naging kaibigan natin yung HR manager. Tapos tayo pa nagpapainom sa kanya. May isang unyo kasi, nakilala ko mga kasama. Yung opisyalis ay pinapainom, sila pa nagpapainom doon sa HR officer. At the expense ng union dues. Yung corrective measure is dapat, kung nasuspinde, o kaya kung nahilot natin na hindi masuspinde, dapat maging aral yun. Maging paraan na yun para masabihan yung kasama na iwasto mo na yung imbes na maliit ka ng 5 minuto, gawin mo lang mga 2 minuto na lang muna. Okay, lastly is yung dokumentasyon at record keeping. Importante ito mga kasama. Nagdodokumento ba kayo ng lahat ng grievances?
So lahat yung proseso ng investigasyon at interview, so nakafile dapat to doon sa grievance committee. So kung teki na kayo, di pwedeng ano lang yan, digital yung inyong pag-save. Pero I would suggest na make sure na meron kayo hard copy para meron kayo especially kung yan ay merong mga timbre, mga received copy. Importante yung hard copy. Okay, so ito lang yung technique sa pagsasagawa ng grievance interview. So, active listening. Ibigay ang buong atensyon sa nagsasalita, iwasan ang pagtutol, pag-interrupt habang nagsasalaysay ang grievance. Nagagawa ba natin mga kasama? Good listener. Di ba? Nakikinig tayo. Hayaan mo natin magsalita. Pag tayo nag-iimbestiga, hindi natin dapat kinokontext yung sinasabi niya. Di ba? So gusto natin magkwento sa yung free-flowing yung pagkikwento. Hanggang ikwento niya na yung personal na buhay sa atin. So yung non-verbal cues mga kasama, ito yung habang nagsasalita siya is tumatango ka. Di ba? Okay, sasabihin mo, tama yan, di ba? So, hindi mo ini-interrupt siya. Pero, nagbibigay ka siya ng reaction sa kanya na nakikinig ka. Okay, magtanong ng open-ended question at mga paraphrase. Ano ibig sabihin ng open-ended question, mga kasama? Open-ended question is yung mga tanong na magre-resulta ng sagot pa. So, ibig sabihin, hindi yung pagsagot, oo. Verbatim yun oo at hindi. Open-ended question is yung pag nagtanong ka, magkukwento pa siya ng iba. Di ba? So, pag nagtanong ka na, ilan ang girlfriend mo? So, dapat magkwento pa yun, ha? Hindi lang girlfriend ang meron ako. Empathy. So, ito yung, importante ito mga kasama, na kahit hindi nyo gusto yung grievant o yung humihingi ng assistance sa union, kailangan magpakita kayo ng empathy. Na kayo ay concerned. Yes. Bakit kailangan magpakita ng empathy? Kasi tayo ay parang ang trabaho ng union, especially the officer, ay serbisyo. Di ba? Ang ating binibigay sa ating kasapi ay service. So yung pagtugon sa kanilang mga hinanaing ay serbisyo na. Yung ating pagtugon, serbisyo yun eh. So ang pagbibigay ng empathy sa kanila ay para pinapakita natin na tayo ay kaisa niya doon sa kanyang nararamdaman. Yung mga diniscuss nating mga hakbang from 1 to 11 is actually probably ginagawa nyo na yun pero hindi lang siguro ganun kasing conscious kayo. Di ba? Pero ang importante ay sa lahat ng ating gagawin dapat tayo ay dokumentado. Naka-record, nakasulat. Importante yun mga kasama. Sige, may tanong regarding sa grievance investigation at grievance interview, mga kasama. Naintindihan ba o naintindihan? Okay, sige. So, Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. May mga case study tayong prepare. So, ang gagawin nyo mga kasama ay gagawa kayo ng ulat, objective report regarding do sa case study. Then afterwards is ipe-present nyo. Tapos ay magre-recommenda kayo ng action point regarding do sa inyong pag-aanalisa doon sa case study. Pwede ba mga kasama? Sige mga kasama, ganito. 4 na case study ito. 2 CBA violation, 2 CRR violation. Okay? So, kinuha na namin yung pribileyo na kami na ang mamili kung saan bibigay yung case study. Hindi na namin pinapalubunutan. Okay? Ang pagliban sa trabaho ay dapat mayroon munang prior permission mula sa immediate supervisor at magsumite ng patunay. Ito yung situation namin. Si Ruding ay manggagawa sa paggawaan ng alak. Tumawag siya sa kanyang supervisor na hindi siya makakapasok dahil mayroon siyang emergency na dapat harapin.
Pagpasok niya sa trabaho, kinabukasan ay wala siyang naisumiting patunay sa kanyang supervisor tungkol sa emergency. Binigyan siya ng NTE na paglabag sa leave of absence. Ayon sa CBA, kailangan na may maibigay ng emergency leave sa araw na pagbalik niya sa kumpanya. Walang naibigay si Ruding, binigyan siya ng NTE kung bakit hindi siya nakapagsumiti ng emergency leave. So yun yung case number 3 namin po. Batay po dun sa case, sinasabi na kailangan magpaalam prior. So nagawa ni Ruding yon. Tumawag muna siya sa supervisor niya na hindi siya makakapasok dahil sa kanyang emergency. Hindi naman po kasi binanggit doon kung anong klaseng emergency. So, sangayon din sa CBA, kailangan, pagpasok niya kinabukasan, kailangan makapagsumiti siya. Proof ng emergency. So, hindi siya nakapag-sumiti. Kaya, ang solusyon namin is sagutin yung NTE kung bakit hindi siya nakapag-provide ng proof. Kasi nga, hindi naman kasi binanggit doon sa case kung anong klaseng emergency. Kasi kung halimbawa, marami kasing klaseng emergency, mga kasama. Andyan yung pasok ka pa lang sa trabaho, may nangyaring aksidente, emergency. Halimbawa, na-aksidente ka. May tuturing nating emergency yon. Halimbawa, papasok ka, nadaanan mo, may nagrarally, ganon. O kaya biglang bumaha doon sa dadaanan mo. Maraming klaseng emergency na hindi binanggit doon sa case. Kaya ang solusyon lang namin is sagutin yung NTE at ipaliwanag kung bakit hindi siya nakapagsumite ng proof of emergency. Pero yung sinasabi naman sa rules nila is kailangan magpaalam muna na nagawa naman ni Ruding. So siguro sa amin is kailangan lang maipaliwanag kung anong klaseng emergency. Kaya dapat sagutin yung NTE. So yun lang mga kasama. May reaction ba yung mga kasama? May komento doon sa presentation ng Group 3? Sige po, malaya po tayo dito. Wala pong... Opo. So, ano po yung tingin nyo sa kanilang appreciation doon sa case study? Ano lang sir, may dagdag. Siguro lang, comment ko. Siguro yung sa CBA, importante lang siguro yung may dagdag yung emergency classification, kung ano yung mga classification ng emergency like calamity, sunog, volcano eruption. So dapat madagdag para at least malinaw in case na magkaroon tayo ng mga ganyang cases. Yan lang po. Specific. Salamat, sir. Actually, yung mga tanong ay may kulang na informasyon, kulang na detalye. Intended po yan. Bakit po kailangan may kulang-kulang? Kasi ito po yung paraan kung paano maging imaginative tayo, maging creative. Di ba? So, yun po ang wala sa gobyerno. Hindi sila imaginative at hindi sila creative. Kaya, hindi nila natutugunan yung problema ng mamamayan. Okay, so sino ang susunod? Kung wala lang inquiry, wala lang tanong sa Group 3. Sige, Group 4. Group 4. Yes, sir. Yung Group 4 kasi ano to eh. Isang Manila paper yung kanilang sagot, yung kanilang analysis. Very informative lang yung ginawa namin, no? Good morning po. Kami po ang Group 4. Case study, neglect of duty. Sitwasyon, isang manggagawa, si Juan de la Cruz, sa paggawaan ng sasakyan, nakita siya ng isang supervisor na may hawak siyang 7-time card na may bandy clock. Binigyan siya ng NTE sa aligasyong fraud. So, based sa aming, sa aming study, no, lahat kami nag-usap-usap kanina. Ang unang ginawa namin is planning investigation. Pinatawag namin si Juan. And nagpa-imbestiga kami sa workplace. And then second, investigation. Inimbestigahan namin si Juan. Ito yung mga example namin. Hininga namin ng salaysay si Juan. At ayun, nag-conduct ulit kami ng investigation of workplace. Ito yung mga example namin. Kaninong mga time card. Kinausap namin si Juan. Saan mo kinuha? Sino ang mga nag-utos? At saka, nireview namin ang CCTV at hiningin ng statement ang nagrereklamo, which is the supervisor. Duty ka ba ng araw ng nagrereklamo? And then ito yung findings namin. Based sa salaysay ni Juan, lumalabas mali yung paratang na
neglect of duty. Based din sa associate creeds natin ng company, wala din basihan ang paratang na fraud kanyang ginawa. So ito na yung solusyon namin. Okay, yung solusyon po namin, base sa Associate Creed, walang nilabag si Juan na yan na hawak niya ang time card at walang nilabag sa rules and regulations ang ating company. Kasi yung si Juan, nakita lang naman siya na hawak yung time card. Hindi naman siya na kung finance niya ba, walang basihan yung allegation sa kanya tungkol dun sa fraud at saka neglect of duty. Neglect of duty niya. Kaya po void pong kaso. And marami, ikaw sir, may masasabi ka ba? Okay, at yun po yung lahat ng presentation namin for today. Maraming salamat. God bless everyone. Meron pa. Mga senior namin. May senaryo pa dyan eh. Kasi pwedeng ang maging kaso niya sana is illegal gambling. Kasi baka hawak niya yung time card, silang 7 nagpupustahan kung sino pinakamaagang pumasok. Titingnan niya ngayon kung sino yung pinakamaaga. So panalo. So may komento, Sorry guys. may komento ba yung mga kasama sa report ng Group 4? Aba, Alec. Sige sir. Pangalawa, siyempre, kagaya ng turo kanina ni kasamang Alec, ay masususpend ba ako o matatanggal? Kasi, sa just cause kasi papasok pagka sinabing neglect of duty. Ngayon, siguro ang advice namin kay Juan, re-reviewin yung company rules and regulation. Kung meron bang paglabag talaga doon. And then, pwede ring hingiin siguro yung performance niya or yung history of employment, yung 201 file, kung habitual niya bang ginagawa lagi yan. Kasi minsan, pagka first time, maaring ang decision kasi ng management ay warning, kagayan. Pero pagka palagi, December petition of, tawag ito, yung violation, pwedeng mag-fall yun sa dismissal. So, tayo namin, 50-50 pa rin. Kagaya na sinabi mo. Okay. Sige. So yung mga kasama, mayroon bang reaction? Violente sa Group 4? Oh, sir. Bossing, paano mo nasabi na na-void agad yung kaso? Kasi sir, alam mo. Sana yung natin, yung papel, yung senaryo. Yung kinaso sa kanya, fraud. Ang nakita sa kanya, hawak lang naman eh. Hindi naman siya nakita na tinime in niya. Wala silang ebidensya na mali yung inti. Void yun. Ibig sabihin sir, meron ka na agad tawag nito. Meron ka na agad decision na natapos na wala pang hearing. Alam mo ba, sir? Base kasi sa amin, sa St. Luke's. Pag mali po yung pag mali po yung paratang ng yung kaso, void na yun. Sir, ito sir, no? Kaya nasabi ni sir na void yung case namin kasi based sa investigation namin, no? Si supervisor hindi po kasi dumaan sa procedure, sa process. Kasi naglatag kaagad siya ng NTE, which is hindi dapat kasi nakasaad sa ating CBA na kailangan, IR muna bago NTE. So, yun po yun. Thank you. Dadagdagan ko lang, no? Yung void na sinasabi namin dito, dun lang sa level ng grievance. So, kasi aakyat pa naman yan sa HR eh. Yun lang yung pagtingin namin bilang mga tawag nito, paralegal ba yan or grievance committee. Doon sa sinabi ni Kajes kanina na kailangan tingnan pa rin kung ano yung nakalagay doon sa company rules and regulation. Kasi alam ko, may kaso eh. Merong kaso, si Juan, na maaaring nandoon na nakalagay sa company rules and regulation. Ano yung kaso? Illegal possession of time card of other employee. Bakit nasa kanya ang hawak yung time card ng mga kasama niya? Kasi nga nagsusugal sila. Yung mga ibang panyero, meron pa bang mga panyero, meron pa ba kayo reaksyon? Saka ang doon, wala naman nakasulat sa CBA, bawal hawakan ng mga time card. Yun lang. Kasi yung base dun sa sa nakasulat, wala naman talagang nilabag siya dun eh. Inawakan niya ng time card, wala naman sa CBA. Na humawak ka ng time card na marami, meron kang NTE. Saka biometric na kami ngayon, hindi na time card.
Okay, group number 2. Okay, sige. In behalf of Group 2, ako si Silver, si Oliver, tawagin niyo lang kami Berber. So, case study. Ito po ang senaryo. CBA renegotiation. May isang union na magre-renegotiate ng economic provision ng kanilang 5-year CBA. Nag-submit ang union ng proposal sa management. Ang tugon ng management ay hindi sila makakasubmit ng counter proposals dahil may nag-inform sa kanila na mayroong nag-file ng PCE. Ano po yung PCE? Petition to... Yan. Sabi ng management na nag-submit lamang sila ng counter proposals pagkatapos ma-resolve ang na-file na PCE. Nag-check si Union sa DOLE, positive. Mayroong nga nakapag-file. Yun ang problema. Ayun, yun ang naging problema. So, sa senaryo, assuming kami na yung existing union. Ongoing by SEBA, pero ang sabi kasi dito, 5-year yung CBA. So, ibig sabihin, naka-freedom na tayo. Diba? Kaya mayroong nakafile na ibang may gumapang kumbaga, ginapang kami na hindi namin alam. Pagdating sa management, uy, mayroong nakafile sabi nila. Ba't ganun? So ano ang gagawin namin ngayon? Ayan, ito po ang gagawin namin. So ang gagawin namin, sasabihin ni Oliver. Hello po. Bali yung legal pacts dito, ang CBA renegotiation is legal naman. Then, may napansin lang ako dito sa study, nakalagay lang kasi si economic provision, which is, di ba, pag nag-CBA ka naman. Although, iba siguro, merong economic, meron din political, di ba? Non-economic. Parang kulang din po yata. Pero, yung PAX po dito, yung PCE is nag-file naman. Then, kami yung existing union, then nag-check kami kung nakapile ng PCE, positive naman. Then chinek din namin kung nasa freedom period ba, kasi importante yon, 60 days freedom period. Pasok naman. Then si management, nag-letter kami, then ayaw din talaga niya makipag-CBA dahil nireject niya dahil meron nga nag-file sa DOLE ng PCE, which is mangyayari, magkakaroon talaga ng negotiation. Yung talaga yung dulo, renegotiation talaga, which is legal naman. Then ang topic doon, yung CBA, renegotiation, nireject to file PCE, ang action ng union. So, ang doon, talaga magkakaroon CE. Wala namang illegal yung nag-file yung lalaban na PCE, wala naman siya nilabag, wala rin nilabag si management kasi may kailangan pa munang mangyari na PCE. So ang ginawa namin, immediately nag-facilitate kami ng GA. So bilang SEBA, existing na SEBA, nasa amin naman yung kapangyarihan para nasa amin yung power na magkanda kami ng GA, General Membership Assembly. So yung ginagawa namin usually pag GA, so andyan yung mga nakapaloob yung officer's report, financial statement, activities and amendments kung meron, so assistance, then doon namin dinidiscuss yung CBA. Doon namin i-discuss na magkakaroon ng mag-expire yung CBA. Then, ang gagawin namin na tactics, nasa other matters namin yung campaign introduction. Then, kasama doon yung raffles and prizes para yung mga general members, mas maraming umattend. Kasi pag wala itong raffles and prizes na to, usually hindi sila umattend as per experience. Then, after nun, i-discuss namin yung CBA proposal, tsaka yung mga plataforma. Para, syempre, tactics na yan. So, andyan na yung mga i-discuss namin yung mga nagawa, ano pa yung magagawa, at ano yung nagawa namin sa legal ng mga members at welfares, kung ano yung pinaglaban namin, yung mga kaso. Sa general members, doon na rin namin hihingi yung inputs nila. Meron na kaming CBA items, then hihingi na rin namin yung CBA inputs nila, at least para ma-consolidate namin lahat nung CBA item. Then doon namin i-discuss yung identity. Although kung existing na union ka naman, doon sa within 5 years mo siguro doon mo ipapakita kung ano yung performance mo, kung gaano mo sila kinakausap sa isang taon, twice a year. Mas maganda kung thrice kasi at least nararamdaman nila na may union. So kahit mag-CE ka, kahit mag-local election ka, kung talagang maganda ang serbisyo mo, hindi ka mapapalitan. Yun lang naman. Salamat. Nasabi po ni Oliver tungkol dito sa raffles and prizes. Ito po yung pagkakataon para meron kaming sipa ng konti para mapanalo pa rin namin yung union. Ayun po. May, mag-i-interpret yung mga kasama. Yung kasi, case study nila, may isang union na magre-renegotiate ng economic provision ng kanilang 5-year CBA. Ibig sabihin kasi nito, pagka economic provision, meron kasing CBA na 3 plus 2. Kahit nag-file yung bagong nag-challenge, hindi yun uubra. Kasi existing kayo ng 5 years. Economic lang kasi yung pag-uusapan doon.
yun. Dapat yan, magcha-challenge lang sila kung whole CBA siya. Yun lang ang nakita ko doon. So, no need, pwede rin siguro mag-GA para preparation yon for 2 years para manatili kayo. Kasi pagkatapos ng 2 years yan, maaring nagpakilala lang sila o nanakot para may pagkakataon silang lumaban. Totoo naman yung press. Kaso, ang problema kasi dito, nireject kami ng CBA dahil may nakafile. Yan po. Actually, yung ganyan, yung usapin na yan, dinadala talaga sa mediation yan. Sa mediation, sasabihan kayo ng mediation na yun nga, yung CBA nyo, tuloy yan, 5 years. Tapos, ano lang yan review siguro yung sinasabi na 3 years. Magre-review dun sa 2 years. Yung 2 years, tuloy yun. Tatapusin yun. Hindi sila makapag-elect. Yun nga po, hindi matutuloy. Kaso, ang problema, assuming pa rin kami yung union, hindi kami talaga makapag-file ng CBA sa management kasi ang problema kasi may nakafile na PCE, ibang union. Mali nga yung management, kaya dapat void yun. Hindi naman sir, ang nakikita namin, wala namang problema sa management Kasi ang sa kanila lang naman, meron kasi Bali sir, ang nakikita ko po, since ayaw makipag-renego o humarap sa inyo ng management, you can file a case. Kasi refusal siya to magkaroon ng renegotiation. Kasi hindi pa naman expired yung contract nyo. So, pwede nyo silang kasuhan ng ULP kasi nga ayaw kayong harapin despite na nagpasa po kayo ng mga proposal for the CBA renegotiation po. Okay, maraming salamat. Okay, last na comment. Dito sa case nito, ang nakita ko, sususugan ko lang yung sinabi ni Kajes dahil yun din yung nakikita ko na renegotiation. Ibig sabihin, naka-intact yung 5 years, yung renegotiation 2 years dahil yung mga provision lang ng economic ang re-reviewin. Renego Renego Kaya valid pa rin yung kanang CBA. So ang nakikita kong mali, although yung management, karapatan ng management yun na sabihin na may nakafile Pero didepensahan kasi ng union yan na kahit na may nakafile, pero hindi tapos yung CBA natin. Hindi valid yun. Kasi may case kaming ganyan. UDMC, nag-file ng PCE, yung kalabang union sa loob. Pagdating dun sa NCMB, napatunayan, valid yung CBA. Wala yung PCE. Meron yun. Wala na kukontra doon. May patunay na. Pwede na ba natin, Alex, sa last group? Sige po, konting kwento lang dito. So, sabi nung kasama is 5 years yung CBA nila. So, wala pang freedom period. Ang freedom period is 60 days doon sa 5th year. Okay? So, sabi nung kasama is mag-file na refusal to bargain. Okay? So, actually, totoong nangyari ito, mga kasama. Sa Olonga po. Ang mahirap dito, yung totoong nangyari ay, yung DOLE nag-schedule ng eleksyon. Yun ang totoo dyan. So yung DOLE nag-schedule siya ng eleksyon. So, kita yung sa buhatan na, hindi ba? So, ang ginawa ng union, nag-boycott siya. Kasi nga, tawag dito, untimely yung pag-file ng PC kasi existing pa yung yung SEBA, hindi ba? So, ang mabigat doon ay nag-schedule si DOLE. So, nag-boycott si union, nag-schedule ulit si DOLE ng PCE nang walang election conference. So, ang mabigat dito, yung isang arbiter doon, naglabas, kasi pinasok sila sa preventive mediation. Naglabas yung arbiter ng desisyon. Ang desisyon niya ay inaalisan ng legal basis yung union para maging SEBA kasi hindi siya nag-participate doon sa eleksyon. So, ang mabigat dito, hindi nakasagot yung union, hindi siya naka-motion. So, yung nag-file siya sa komisyon, hindi niya naabot yung prescriptive period. Okay. Hinayo kanyang motion. Ganun kahalaga yung prescriptive. Okay. Okay. Pwede na ba tayo tumuloy sa panghuli? Kwento lang. Okay? So, yun yung kwento. Pero ingat din po may mga union kasi 5 years, 3-2. Meron din union na 3 years, 3 years. So magbibilang kayo kung gusto nyo makita yung freedom period. Sa batas kasi 5 years. Ang Coca-Cola ay 3 years, 3 years. Ang mga negotiation. Actually, mga kasama, yung mga case study ay actually, totoong nangyari. So, hindi na lang ng pinangalanan yan. Sige. Last na daw. Okay, yung last group. Yung group 1.
So, bibigay ko ang mikropono kay Anjo. Good afternoon po. Case study po ng Group 1, unused union leave. May isang union na magre-renew ng kanilang CBA dahil pabago-bago ang komposisyon ng HR ng kumpanya. Kaya ito ang nagiging dahilan para ma-delay ang renewal ng kanilang CBA. Sa kabilang banda, mayroong union leave pa ang union na hindi nagagamit. Gusto ng union na gamitin ito para sa pag-attend ng mga seminar. Pero sabi ng management ay hindi nila pwedeng gamitin ang unused union leave habang wala pang renewal ang kanilang CBA. Morning po. Sa aming grupo, Group 1, ang case study, ang problem dito is hindi pinapayagan ng management na gamitin ng union ang kanilang unused union leave. Ang aming point of action ngayon is determine the issue, which is, yun nga po, yung unused union leave, verify the CBA violation. Ito po ay kasi ang leave po ay napaloob sa CBA. So, na-verify po namin na may violation po ang management and documentation letter. Yun po. Bali dito sa check muna namin, i-verify muna namin sa CBA kasi masyadong vague yung malawak yung nakasulat. Pwedeng carry over o something. Titingnan namin siya may violation. Tapos i-documentation, magpapasa kami sa management ng letter. Tapos makikipag-clarificatory meeting kami. Tapos dialogue. Tapos ang pinakamaganda diyan, i-on record namin. Pagka medyo hindi nagkasundo, doon na po na yung G. G, grievance procedure. Yun lang po. Dito sa case, tama lang nakikita na merong violation. Kasi kung makikita natin sa lahat ng CBA natin, nakalagay doon sa bandang hulihan, na hanggat hindi na nire-renegotiate, is yung dati is magpapatuloy pa rin. Pwede pa rin gamitin. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng management na hindi pwedeng gamitin yung unused union leave. In addition lang dito sa report namin, labas ang union doon sa issue na nagbago sila ng composition sa HR. Kahit pa magbago ng composition ng HR, they need to follow pa rin kung ano yung nakapaloob doon sa CBA agreement natin o probation sa isang company. Yun lamang po. Thank you. Kaya English ang ginagamit niyang medium ng pagsusulat ay para mas maiksi, mas madaling isulat sa letter size na coupon ban, hindi siya mapupuno. Di ba? Pero, may nabasa ako na NTE na talagang, yung English ay hindi natural na English. Oo. Talagang so parang may pagsadya yun di ba na, yung mga taga-HR yung mga tawag dito, mga burgess yan na parang sila ay graduate ng ganito, kaya tapos ng ganito. Kaya pag sila ay nagsulat, ay dapat English. Di ba? Para pakita na yung level ng kanilang intelektualidad, di ba? Pero sabi nga, ang English kasi ay, kung fluent ka sa English, mahusay ka magsalita ng English, hindi to ang batayan ng iyong intelektualidad. Di ba? So, marami mahusay magsulat ng English, pero walang laman. So, sa atin is, kahit na abutin niya ng 2 page, 3 page ang pagsagot natin, sasagutin natin yan sa Tagalog. Di ba? So, bakit Tagalog? Kasi, ito yung lingwahe ng manggagawa Di ba? Probably siguro do sa mga asosasyon o union ng academe, posibleng mag-i-English sila. Di ba? So, parang pahusayan sila mag-English. Di ba? Tayo naman, wala tayong ilusyon na mapakita sa management na mahusay tayo mag-English. Di ba? Ang gusto lang natin is mapakita sa management na kaya nating tindigan, kaya nating ipagtanggol yung ating karapatan. Okay. So, isang formal na dokumento ang NTE mula sa HR na humihiling ng paliwanag mula sa empleyado kaugnay ng isang umano'y paglabag sa patakaran ng kumpanya. Tama ba yung sakto ba yung meaning ng NTE? Okay. So, usually nakalagay sa NTE? Ilang araw mo bago kailangan sagutin? 5 araw. Pag hindi mo sinagot,
bibigyan ka ng panibagong NTE. So bakit bibigyan ka ng follow-up na sulat? Bakit, mga kasama? Just to follow up? Okay. So yung pangalawang sulat kasi, yan yung daloy o proseso ng due process. Due process yan. Binigyan ka ng isang sulat, hindi ka sumagot, bigyan ka ng pangalawa. Pag di ka pa rin sumagot, oo, memo na yon. Kailangan ba sagutin ang NTE, mga kasama? Kailangan ba? Pag hindi natin sinagot, ang mangyayari sa atin? Wine-waive mo yung karapatan mong magpaliwanag. Okay? So, after binigyan ka NTE, ano sinagot mo? Ano susunod na proseso, mga kasama? Notice of decision agad. Ang bilis. Hello. Ang bilis, ha? Di ba magre-reply? Binigyan ka ng NTE kasi null and void. Hello. Di ba? Sinagot mo na hindi naman null and void. Ang susunod ay okay. So, sinagot mo, hindi, gusto nung HR maghanap pa siya ng ibang ebidensya laban sa'yo, magpapatawag siya ng admin hearing. Okay? So, sasabihin sa sulat ay pwede kang magdala ng abogado. Okay? Para idepensa ikaw doon sa admin hearing. Ang purpose sa admin hearing is maghanap pa ng ebidensya para lalong kang ilubog. Okay? After nun, ang susunod after ng admin hearing, ano susunod? Notice of decision. Kailangan ba atin na lang ang admin hearing? Kailangan ba? Kasama ang union officer. Okay? Sige. So after nun is notice of decision. So after notice of decision, ano gagawin natin? So gagawin nung unionista, hahanapin si grievance officer. Ganun ba yung proseso o may NTE pa lang, hahanapin na yung grievance? The usual na practice, di ba? May NTE. Ang hanap agad niyan, grievance officer. Sasabihin mayroon ako NTE. Di ba? So, help? So, the usual process, di ba? Pag may NTE, hanap agad niyan, opisyal. Okay, so, kung ang desisyon ay, reprimand, okay lang ba? Yes? Reprimand ang desisyon ng HR doon sa yung aligasyon. Reprimand, okay lang ba? Written reprimand, okay lang ba? Depende sa... Halimbawa, tardiness. Written reprimand, okay lang ba? So, verbal warning, tapos written warning. Okay, so ang parusa ay depende sa gravity ng iyong ginawang violation. Okay? So, ano pa man yan ay kinakailangan siyang tugunan. So, ano ang laman ng NTE? Ano yung content niya? Paano siya sinulat? Napapansin niyo ba yon? Paano siya sinulat? Sino yung nakatanggap na ng NTE? Sige po, paano siya sinulat? Sige, letterhead. Susunod. Sige, date. Tapos, saan padadala? Kanino? Di ba? Herodes, ano ang posisyon niya? Di ba? Tapos ay subject. Ano yung subject? Di ba? Susunod ay, ikaw ay, sinacharge ka na kailangan mo magpaliwanag. Oo, sa ganitong dahilan. Di ba? Violation ng ganito. Di ba? Bibigyan ka ng 3 hanggang 5 araw para sagutin. Okay? So, yun yung kanyang format, hindi ba? So, paano tayo sumagot? Paano reply natin? Yung mga gumawa na nag-reply sa NTE, paano ginawa nyo? Nung nabasa ko yung NTE, gumawa lang ako ng counter. Kumbaga, IR. Sinabi ko rin kung anong nangyari. Regarding to your charge to for me, gano'n lang isinulat ko. Opo. Ang ibig sabihin, sa Tagalog ko na lang. Tagalog ko na lang po. Ayon sa chinarge nyo sa akin na kaso, ito po ang nangyari. Kung ano po ang... Tapos magbibigay din ako ng mga supporting documents para tawag nito,
para kapanipaniwala yung letter na ginawa ko na counter. Siyempre, ibigay ko pa rin yung ano, yung kung sino yung nagbigay sa akin ng ano, doon sa address, doon din i-address yung papel. To meet my concern. Okay. So, yes sir. Yung NTE at saka IR is magkaiba. Di ba? Sa inyo ba pagka notice to explain, inaatas pa yung IR? Magkaiba. Sa amin kasi, pagka IR, sa department level lang siya. So, pwede rin i-attach yun. Kasi iba yung pagpapaliwanag sa NTE at saka sa IR. Basic lang yung pagka sa IR eh. Yung pangyayari lang, oras at anong date. Pero itong NTE, yung kailangan, ilagay mo lahat kung paano mo pagtatanggol yung sarili mo. Hindi mo siya nasagot yung, hindi mo nasama yung logo. Logo. Okay, sige. The usual is kung paano sinulat ng HR yung sulat, yung, ganun din nasagot natin. Date, di ba? Kung sino yung nagsulat o head ng HR, ano yung posisyon niya, kung kampanya, posisyon niya, subject, tapos paliwanag. Okay? Tapos, yung sa huli is yung paghungi ng konsiderasyon. Di ba? Kailangan ba humingi ng konsiderasyon? So, ibig sabihin, pag yung hindi wala kang kasalanan, sasagutin mo lang. So, walang prayer yon, wala kang hinihiling. Okay. So, wala kang hingi na, ano, yung para sa inyong konsiderasyon, ganito, wala. Okay. Yes, sir. Hindi, dapat may prayer talaga sa dulo. Ang ipapaliwanag ko doon sa prayer, sana sa ano kong ito ay lubos din yung naintindihan ng aking panig. Parang ganun. Okay, sir. So, yung konsiderasyon kasi o yung paghingi mo ng prayer is hindi nangangahulugan na inaamin mo. Hindi nangangahulugan na nanikluhod ka. Ibig sabihin, part yan ng pagsusulat eh. Dahil formal kang sinulatan, kailangan mo sumulat din ng formal. At yung paghingi ng, ng prayer sa huling bahagi niya ay paano to eh, nagpapakita ka ng paggalang. Di ba? So, ano ang dating niyan do sa HR, do sa taga HR nga. So, parang kung professional yon, ang dating sa kanya yon ay yes, so. Pero kung tripper yon, yung ano lang niya, gusto niya pagtripan kayo, ang dating sa kanya noon ay nagmamakaawa tayo. Di ba? So, null and void yun. Okay, so, two notice rule. Okay, so, ito yung palagi dapat natin tatandaan. Na kung nagbigay ng NTE yan, bigay ng NTE, susunod dyan ay notice of decision. Di ba? So, dumaan sila sa process. So, pwede sabihin nila na just cause yung kanilang gagawing parusa sa'yo. Okay, so, sige mga kasama, kung ang notice, ang reply ang NTE is yung charge sheet sa inyo yan eh, na kumpanya, paglabag sa company rules and regulation. So, ano naman ang grievance letter, mga kasama? Sino ang gumagawa ng grievance letter? Grievance chairman? Grievance chairman lang? Lahat ng officer. Kung ikaw ay grievance officer, ikaw ay member ng grievance committee, pwede ka bang gumawa ng grievance letter? So, ang pwedeng gumawa ng grievance letter ay yung opisyales plus yung members ng grievance committee. Tama ba yon? Kasama? Okay. So, ano ang laman ng grievance letter? Ano ang laman? Yes, sir. Parang siya, magre-request ka nga ng ng grievance machinery dahil dun sa kaso. Lalagyan mo siya ng ng date, ganun. Kung kailan kayo mag-uusap. Maliban doon sa date, kung ano pa yung dapat lamanin ng grievance letter, mga kasama? Content. Okay, so saan lalagay ang content? Hindi sir, ang grievance form is actually dokumento yan ng union for reference yan eh. Sabihin, meron tayong alam doon sa issue, di ba? Kaya meron tayong grievance form.
ang tinatanong natin is, sabi nga ni kasama, date, tapos yung, insidente. Okay. So, paano natin isasalansan yan sa isang sulat? Simulan natin sa date. Ano susunod sa date? Pangalan, nino? Padadalahan ng bulaklak. Padadala ng sulat. Tapos, after yung pangalan, posisyon ng pagdadalan. After nun, departamento. After ng departamento, subject. After ng subject, pagbati. Okay. After ng pagbati, ano susunod? After po nung subject, tapos sa pagbate, isusulat mo na doon o lalagay mo na doon sa letter kung ano yung pakay nung sulat mo. Halimbawa, yung issue na gusto mong iparating doon sa susulatan mo. So, na-review ka na sabi niyo kasama. Okay. Mukhang taga-HR to, no? Okay. Sige. So, alam na natin, tinuro na naman sa eskwela niya paano gumawa ng sulat, hindi ba? Hanggang sa date, hanggang sa signature sa baba. Okay? So, may gagawin tayo ngayon, mga kasama. So, naghiwa-hiwalay na ba kayo? Hindi pa. Okay. Oo, so, lahat kayo ibibigyan ng papel. Susulat kayo ng letter. 2. Isang request for grievance, isang reply sa NTE. So mag-imagine na lang kayo kung anong reply sa NTE yan. Hindi po, individual po. Isa-isa. Bawat sa po, susunod ng 2 letter. Request for grievance, reply sa NTE. Kung ano yung, mag-imagine na lang po kayo na ano yung NTE yung sinasagot nyo. Request for grievance, isa is reply sa NTE.